Isang mapagpalayang araw po. Nandiyo naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay SO Matt San Antonio, Detachment Commander dyan po sa Avida, Pulilan, under po ng Crusader Security Specialist Services. So, sa lahat po ng mga taga Avida Pulilan, no, sa kanilang security detachment dyan, sa inyong mga security personnel at sa lahat ng bumubuo ng Avida Pulilan, maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din kay OIC Sherlyn Tadiwan at sa kanyang manager, Ma'am Juliet ng Pure Gold Punturin dyan po sa may Valenzuela. So sa lahat po ng mga taga Valenzuela, especially sa mga taga Pure Gold Punturin, maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ito po ay sa pagpapatuloy pa rin ng duties ng isang private security professional during strikes and lockout. Noong mga nakaraang video po, tinalakay natin yung nilalaman ng Section 256 at Section 257. Ngayon naman po, tatalakayin natin dito yung nilalaman po ng Section 258. Ito po ay para doon sa mga tumatayong detachment commander, chief security officer, or even yung mga security inspectors o security officer, even security managers. So ano po ang kanilang magiging papel, no? Dito po during strikes and lockouts. So Section 258, Chief Security Officer, policies to be undertaken by the Chief Security Officer, no? During strikes and lockouts, no? Doon sa mga tumatayong Chief Security Officers, no? So ano po sabi rito? Upon declaration of a strike or upon the establishment of a picket line or mass action at the vicinity of a firm or establishment, the detachment commander or the chief security officer of the private security agency, no, company guard forces, okay, and government security force, no, shall immediately collect, no, all firearms of the guards in direct or about to have a direct confrontation with the crowd and deposit these firearms in their vault, okay, or reissue these firearms to other private security personnel, dun po sa mga walang barel, no, but assigned to and performing guard duties away from and not visible to strikers or the crowd as may be required by the circumstances. So yan po yung unang-unang gagawin ng isang chief security officer, whether kayo ay detachment commander, no, or security officer o security inspector na nandyan, or even security manager. Okay? So let's say kayo yung nandyan sa establishment na yan, kayo sa inyo direct reporting yung isang security personnel o security professionals dyan. So, upon declaration of a mass action or a picket line or establishment of a picket line, the first thing to do, no, is to what? Collect the firearm, no? Lalong-lalo na po yung mga gwardiya na kaharap yung mga strikers, no, or malapit diyan sa area na yan. So, kolektahin yung mga barel, okay, i-deposit sa vault, or pwede rin namang i-issue natin doon sa mga ibang mga security professionals na malayo naman ang pwesto doon sa dinadausan ng welga o ng picket line or ng mass action. Okay? So yan po yung unang-unang gagawin ng isang detachment commander or security officer. Number 2, the detachment commander or security manager shall account for all the firearms in a logbook. So, proper accounting. Di ba? Kasama yan. Di ba? Kasi, at dapat, di ba, nasa vault yan eh. Kasi, pagka nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, baka mamaya, yung service, yung issued firearm na yan, yung service firearm na yan,
magamit pa laban sa atin. Di ba? So, kaya dapat i-account po natin ng maayos yan. No? Proper documentation, proper recording. Okay po? Letter C. In instances where there is no detachment commander, okay, or security manager, diba? Doon po sa mga limitadong plantilla ng mga security personnel, diba? In instances where there is no detachment commander or security manager, as in a compound where there are only a few guards, no, the agency operator or security officer, in the case of company security forces, shall immediately be informed by the guards of the declaration of strike or about the approach of strikers or a crowd, whereupon the agency operator, security officer shall immediately assess the situation and take appropriate action to forestall violence, but at the same time ensuring security of the premises. Diba? So, doon sa mga, actually, yan ang medyo mahirap, no? Kung limitado po ang number of security personnel. Diba? Let's say, walang naka-assign na detachment commander sa oras na yan o sa araw na yan o wala ring security manager. Diba? So, automatic po, yung tatay yung in charge dyan, diba? So, dapat yung, doon po sa mga private security professional, no, mahalaga pong malaman nating lahat ito, especially yung mga nagtatrabaho sa mga manufacturing companies, diba? Kasi, minsan, dyan nagkakaroon ng mga strikes or lockout, o mga welga, diba? So, dapat, upon the declaration or nagkaroon ng ano dyan, automatic, inform natin yung ating immediate superior regarding po dyan sa mga pangyayari na yan. Diba? Our main concern is to, of course, maintain peace and order, secure the premises. Diba? So, yun ang ating concern dyan. Diba? Huwag magkaroon ng violence. Okay? Letter D, the detachment commander, security manager shall maintain constant contact, no, with the management. And if he notices or observes, no, the strikers or the crowd to be unlawful or are clearly violating the provisions of the labor code, the revised penal code, and other local or municipal ordinances, this information shall be forwarded or disclosed to the nearest police station. So, dito po, lumalabas, monitoring lang po tayo sa sitwasyon, di ba? Just in case may mga pagkakataon na tingin natin yung mga strikers, no, nagba-violate na doon sa tinatadhana ng labor code, revised penal code, or other ordinances, mga local ordinances, di ba? So wala po tayong ibang pwedeng gawin dito kasi hindi naman natin pwedeng pahintuin yung mga nagwiwelga na yan, di ba? Wala tayong ibang pwedeng gawin dito kundi i-document yung mga pangyayari na yan. Okay? And of course, i-report natin sa PNP. No? So, letter E, if it becomes unavoidable, no? Kung hindi may iwasan, di ba? If it becomes unavoidable for private security personnel to talk to strikers or members of the crowd, ano pong pinagbibilin dito? Only the detachment commander or security manager shall talk to the leader or leaders of the strikers or crowd. Ngayon, kung wala pong detachment commander dyan or security manager, kung sino po yung itinalaga, no, ng kumpanya or ng inyong agency. O, yun lang po ang pwede. Di ba? Na kumausap. At ang kakausapin lang po dito is yung, of course, usually yung leader ng strikers or kung sino man yung itinalaga rin nilang representative. Okay? The result of the dialogue shall be reported to the management immediately. Okay? May isang habilin po rito. Anong sabi? At no instance shall private security personnel negotiate with the strikers or unfriendly crowd in relation to the labor dispute, labor management dispute. Sa part po natin bilang mga private security professional, kung hindi maiwasan, let's say, talagang kailangan kausapin,
Kung halimbawa yung pag-uusap ay humantong na dun po sa labor management dispute, wala na po tayong karapatan na sumagot dyan o magkomento dyan. Okay? Kasi kung mamamagitan ka pa dyan or what, no? Hindi na po yun sakop ng ating trabaho. Kasi labor management dispute na po yun eh. Kayo po ay private security professional. Di ba? Limitado po ang ating kaalaman sa ganyan at isa pa, hindi po appropriate na magkomento tayo dyan. Di ba? Kasi malinaw po yung itinatadhana ng batas sa atin, ang trabaho lang po natin dyan is to maintain peace and order. Di ba? So pagka ang usapin humantong na sa labor management dispute, trabaho na po yan ng management ng kumpanya. Diba? So, this is a function of the management. Hindi na po trabaho ng security professional yan. Okay? Or kahit security manager yung itinalaga diyang makipag-usap, pag humantong po sa labor management dispute, no comment na po tayo dyan. Okay po? Letter F, if the situation worsens, lumala, no? Or becomes untenable for the private security personnel to cope with. Anong sabi po? The detachment commander or security manager shall immediately advise the management to request for police assistance. Di ba? So, kung medyo lumalala po yung sitwasyon, wala po tayong dyan, no? Actually, kung tatanungin nyo dyan, personally, no? Pagka may ganyan pong mga pangyayari, nag-organize ng mass action o picket line, no? Automatic po pwede naman nating itimbre sa kapulisan yan para meron na silang advance info regarding dyan. Okay? No. So lastly, the detachment commander and security manager shall publish emergency telephone numbers. So ano pa itong mga emergency telephone numbers? Police, fire, hospital. Diba? Ambulances. Diba? So, at all guard, post, and detachment. No? Detachment commander, security manager shall publish emergency telephone numbers at all guards, posts, and detachments. Okay? So, hindi lang po security professional, maging po yung mga detachment commander, security manager, dapat po, no? Pare-parehas tayo, alam natin yung gagawin, no? Pagka may mga ganitong sitwasyon, no? Kasi wala pong ibang tatawagin yung management para mapanatili yung kaayusan diyan kundi po tayo. Di ba? So kaya po inisa-isa ng Republic Act 11917 yung mga dapat gawin ng mga private security professional at of course ng detachment commander or chief security officer. No, whether yun ay detachment commander, OIC, security manager, security officer or inspector na naka-assign dyan. So, sana po mayroon tayong napulot dito at magamit sa inyong mga trabaho bilang mga private security professionals. So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.